pa si Tandang Selo, ang matandang pumukop sa may sakit na batang si Basilio. Mabuti-buti na ang kanyang buhay, hindi na siya nangangaso at nangangahoy, gumagawa na lamang siya ng walis. Kalis, naririto ka na. Magandang balita. May maganda akong balita sa inyo. Bubukod na tayo. Ano po yun, Itay? Saan tayo paroroon? May nakita akong lugar sa dulo ng bayan. Sa tingin ko'y wala nang may nagmamay-ari nito. At agad pumunta ang magkapamilya sa lugar na sinasabi ni Kabisang Talis upang ito ay ayusin at gawin nilang lupain. Ito na tayo sa lugar. Isa na natin ayusin at linisin ito. Ganoon tayo, magkakaroon na tayo ng sarili natin lupain. Oo, anak. Okay ka lang po, inay? Itay! Si Inay! Dahil sa kahirapan ay hindi na napatignan ng asawa at anak ni Kabisang Talis kung kaya't ito ay namatay. Lucia, ano nangyayari sa'yo? Ano, inaapoy ng lagnat si Ate Lucia. Tawagin mo si Itay. Ngunit malakas ang ulan. Makalipas ang ilang oras, dumating ang kanilang ama sa tahanan nang walang kaalam-alam sa kanilang kahihinatnan. Sa hindi inaasahang pangyayari, magkasunod na namatay ang panganay na anak ni Kabisang Talis. Noong gabing iyon din ay walang maririnig sa loob ng tahanan nila kundi ang iyak at sakit ng kanilang nararamdaman. Magandang araw mga padre. Anong sadyat nyo'y kayo na pa rin? Ikaw ba si Kabisang Talis? Oo, ako nga. Anong may paglilipid ko sa inyo? Di mo ba alam na ang lupa ito ay may-ari ng simbahan? Ngunit nang nakita ko ang lugar na ito ay nagbububat na at walang sinuman. Sila namin nasikaso dahil mga bagay talaga kay sarili. Ibig sabihin ay mapapawalang sa isa ang aming paggawa rito. Hindi, bubabayad lamang kayo ng saraping po. Hanggang magkano? 2 po, 3 piso kada taon. Itiis ka na lang, Talis. Ipapalagay mo na lang ng talo ka 10 piso sa sugal. Di kaya kinain ng buhay. Taon-taon ngang pumupunta ang mga praile sa lugar ni Kabisang Talis upang kuhanin ang buwis at pataas ito ng pataas hanggang sa umabot ng 200 piso. Kung magbabayad ng ganyan kalaking halaga at wala kayong malilinang na kahit anong lupa. Namutla si Kabisang Talis at naalala ang kanyang asawa at ang kanyang panganay na anak. Nakubarat ang nakikipago sa pino. Lahat tayo ama ay uuwi sa alimutan at lahat tayo ay pinanganak ng walang damit. Kung ganon, pwede niyo ba akong mapakitaan ng papeles o patunay na sa inyo ang lupang ito? Ngunit wala kami magpapakita ang patunay. Kung ganon ay umalis kayo sa aking lupain. Dahil sa pangyayari ay nagkaroon ng usapin kung kaya't si Kabisang Talis ay binantayan ang kanyang lupain, samantala ang anak niyang si Tano ay piniling magsundalo at naipadala sa koroniya kung kaya't ang anak na lamang na si Uli ang naiwan sa kanya. Nakutos niya nila na ikaw ay dakwin. Sa ano kadahilanan? Kailangan na hindi siya nagbayad ng 500 piso sa loob lamang 2 araw. Dahil pag siya ay hindi nagbayad ng 500 piso, siya ay pupugutan ng ulo. Ama! Huwag niyo itong gawin sa akin, Ama! Kuha ng 500 piso. May 200 piso lamang po ako. Dapat natin gumawa ng paraan. Isasangla ko na lang po ang bahay sa halagang 250 piso. At magpapatulong ako kay Hermana Pensya. Kamusta? Anong nangyari sa inyong lakad? Kinalulungkot ko po. Walang magandang may nangyari. Ayon kay Hermana Pensya, bibigyan niyo na po ako ng halagang kailangan ko. At magsisilbihan ako po sa kanya. Kung ikaya, Ales, babalik na lamang ako sa gubat at kailanman din ako babalik sa bayan.